Ethan, no? Ano rito? Anong ginagawa mo rito, ha? Tinitiktikan mo kami? Kayo, anong ginagawa niyo dito? Hihintay niyo si Carlito, no? Wala ka nang pakialam dun. Magsusumbong ko kay Sena. Sumbong ka. Magsusumbong din kami na tinitiktikan mo kami. Hindi ka naras kami na. Hello? Baby, I need to see you tonight. Sino to? Si Millicent. Nababaliw ka na ba, ha? Tignan mo nga kung anong oras na. Look, I need to see you. I need you beside me, Lucinda. Nandito si Nestor. Kapag hindi ka nagpakita ngayon sa akin, bukas na bukas, sasabihin ko sa kanya kung ano ang relasyon natin. Sino yan? Ha? Si Paloma, na-aksidente na naman. Sige, pupuntahan kita dyan. Antayin mo ko. Nasa labas ko ng bahay niyo. Ano ka ba, ha? Ano ginagawa mo sa akin, Millicent, ha? Pinapahamak mo ko. Hindi mo na siya mahal, okay? Asawa ko pa rin si Lucinda? Nestor. Kailangan mamili ka sa amin. Lucinda! Alis ka na dito. Sino ka mo? Akala ko kasi may tao eh. Sarili ko lang kinakausap ko. Yeah. Gusto mo puntahan si Paloma. Magbihis ka, ha? Okay. Tara. Kamusta na ho kayo? Okay naman. Palagay ko, change of weather lang yung nangyari sa akin. Bumilis ang palpitasyon ko dahil hindi pa rin ako masanay dito sa lamig, init-lamig dito sa bayang ito. Kain na! Sige ho, magpapalit lang ho muna ako ng damit. Bakit lang ako? Sige. Sandali, sama na ako. Papasyahin ko na yung sapatos. Aalisin ko na si Rosa Camila sa Montemayor Foundation, effective immediately. Siluminado na ang mga ngasiwan nito. Matagal na pala akong kinakausap ng Dedicatoria family para sa sale ng kanilang broadcasting company. Noong 1 linggo lang kami nagkapirmahan. Meron kasi isang maliit na labor problem. Pero oras na ma-solve ito, matutuloy na ang bilihan. At oras na mabili natin ito, I will rename it the Montemayor Broadcasting Company. Wow. Daddy, ididikit po ba to sa Montemayor Publishing? By law, hindi pwedeng magkadikit. You mean Lucinda will have 2 corporations? No. Ngayon pa lang, tinitrain ko na si Rosa Camila para mamuno dito. What? Do you have a problem with this? But Daddy, Leandro, napakalaking responsibilidad yung binibigay mo kay Rosa Camila. Alicia, responsibilidad lang ang ibinibigay ko sa kanya, hindi korporasyon. Sa pamilya pa rin natin lahat ito. Kinakailangan maalis sa isipan ni Rosa Camila ang problema ang dinadala niya ngayon. Mas maraming trabaho, mas kukunti ang oras sa pag-iisip. All right. We'll have a meeting again in 3 days' time regarding the new acquisition. And I want everybody present. The meeting is adjourned. Congratulations.
Congratulations, baby. For once, Rosa Camila, be a good daughter to your father. Ginagawa ko ang lahat para mapaligaya ka. Ikaw ang pinakabunso kong anak. Pero ikaw ang nagbibigay sa akin ng napakalaking problema. Ikakasal na po si Carlito kay Phoebe, Daddy. Hindi mo habulin? Alicia, gusto ko, sa araw ng kasal ni Carlito Valiente, sa bahay matutulog si Rosa Camila. Okay lang sa akin kung papayag si Rosa Camila. Lucinda, if you find time, could you stay behind? May pag-uusapan tayo tungkol kay Nestor. Yes, Daddy. Daddy, si Nestor nagtatrabaho na rin sa shipping. Okay lang ba sa inyo yun? Kapamilya na rin siya. Ano pa bang magagawa ko? Lucinda, alam mo, akala ko sa'yo ibibigay yung buong korporasyon eh. Dapat sa'yo na lang eh. Daddy knows best. Sa bagay, si Rosa Camila naman talaga ang favorite niya sa lahat eh. Excuse me, may meeting pa kami, Daddy. Ay, naku, pambihira. Konting iyak lang. May korporasyon na ngayon si Rosa Camila. Ano ka ba, Asturias? Sabi mo, alam mo lahat. Eh, bakit itong sale na ito hindi mo alam? Dominada, ganito yung kasi eh. Ay, nako. Tsaka na tayo mag-usap, attorney, ha? Okay, okay. Ang swerte mo talaga, Alicia. Kahit naman kami nagulat sa desisyon ni Leandro eh. Oo nga naman, Tita Sharina. Kung ako lang, mainggiting tao. Nainis din ako kay Rosa Camila eh. Kaya lang siya nga mismo, wala siyang alam eh. Hoy, Paloma, hindi ko sinabi na iinggit ako sa kanya. Sinabi ko, ang swerte nilang mag-ina. Huwag mo na lang pansinin si Mami Ernestina, ha? Eh, pero si Ate Lucinda yung pinakamasama tingin sa akin kanina eh. Rosa Camila, huwag mong pansinin si Lucinda dahil marami siyang problema. Kababalik lang ni Nestor. Well, I guess I gotta go. Meron pa akong kausap. Sasabay na ako sa'yo. Elaine, sabihin mo kay Leandro, huwag kalimutan yung mga gamot niya, ha? Okay, pero Alicia, wag mo rin kakalimutan yung meeting mo with the senator, ha? I won't. Okay. Tita, don't worry. Pag may umaway kay Rosa Camila, may bote akong dala. Siguro wala na mga away sa akin. Para naman di mo kilala yung mga kapatid mo. Mababait ang mga anak ko, Rosa Camila. Mga kapatid mo kay Iluminada. Doon ka matakot. Okay. Okay. Bye. Yes. Bye, everybody. So ano? Malinis ba talaga si Vice Governor? Yun ang sabi sa akin ni Inspector Yabes. Eh, hindi naman nakatoka sa akin yan eh. Alam mo, Panfilo, hirap naman atang paniwalaan na sariling pamilya ni Carlito magpapakidnap sa kanya. Eh nakita ko naman ata kung gaano kapursigid si Governor Salgado sa paghahanap sa apo niya. Chine-check na nga nila. Meron na sila nag-iisang lead. Tungkol doon sa lupang pinatitirikan sa pinagtagawa ni Carlito. Korporasyon ang nakalagay na pangalan na may business address na San Dionisio. Hello, Justin. Si Ernestina Montemayor to. Oh, hi. Pwede na natin ituloy yung ating interview, yung kami magkakapatid. Sorry medyo magulo kasing schedule ko kaya naka-cancel eh. Pero itutuloy na natin ngayon. I'll move my schedule for you. Justin, may itatanong ako sa'yo pero this should be between the two of us na lang ha. May alam ka ba tungkol dun sa kidnapping ni Carlito Valiente? May naririnig ka ba? Hindi kasi narinig ko lang parang yung mga Valiente daw ang may kagagawan nung kidnapping ni Carlito. Totoo ba yun? Thank you. Okay, bye.
Sino? Mga taga-simbahan daw po sila at mga press. Press? Gob, hindi na po namin sila napigilan pumasok sa loob ng bakuran. May sasabihin daw po silang importante sa inyo. Oh, eh di sabihin nyo, lalabas na ako. Halika na. Lola, bakit pa din Mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Ang dami-dami nating problema sa bayan nating ito, yung pala yung tungkol lang sa apo mo, binibigyan mo ng importansya. Mawalang galang na ho, pero personal na ho namin yun eh. Ayun na nga eh. Hindi tuloy magawa ng gobernador ang dapat niyang gawin sa bayan natin. Meron ba kayong problema kay Vice Governor Quirino? Eh marami pong nabimbing papeles na hindi napipirmahan dahil nga po wala kayo. Yun pala, umiikot lang kayo sa Maynila para dyan sa pamilya nyo. Eh bakit pa namin kayo binuto? Tama. Bakit ano nangyari? Nahilo na naman ng Lola Lormina mo. Akala tuloy ng doktor ay inatake na siya sa puso. Bakit daw? Carlito, hindi ka ba nagbabasa ng dyaryo lately? May article sa front page na nagke-question ako sino talaga ang kumidnap sa'yo. Eh, may suspect na mo ba? Yun nga, wala nga eh. Pero ang daming sidebar story ng mga possible suspects. At yun, lumabas tuloy yung pangalan ng Lola Romina mo. Sige na, akitin mo na siya. Tuloy. Ate. Sit down. Ako muna. Gusto ko lang mag-apologize sa hindi ko pagkausap sa'yo this past few days. Ako rin gusto kong humingi ng apology. Hindi ko naman to hiningi kay Daddy. Alam ko, nasaktan lang ako masyado. Tao lang naman kasi ako eh. Naiinggit din. Siguro naging mataas lang masyado yung ilusyon ko sa position ko sa pamilya natin. Akala ko, Mahal ka ni Daddy. pero ikaw pa rin ang paborito niya. Pero hindi mo naman kasalanan to eh. Dapat nga sa dami ng ginawa kong kasalanan sa kanya. Nagpapasalamat nga ako dahil tinanggap niya ako ng buong puso. Salamat, Ate Pasigin ka. Magtutulungan pa rin naman tayo eh. Ikaw na bahala magpasensya kung bigla akong nagiinit ang ulo o magalit. Huwag mo nalang pansinin. May hang-ups pa kasi ako. Pero promise, hindi ko pe-personalin yung away natin. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Alam mo kung tutusin nga dapat, mainggit ako kay Rosa Camille. Kasi 3 taon lang yung pagitan namin, tapos siya, presidente ng kumpanya. Ako, editor-in-chief lang, palpak pa. Eh, sa bagay. Eh, ano bang magagawa ko? Eh, apo lang ako, anak siya. Pero alam mo, kahit ganun, happy ako eh, kasi kung anong meron siya, hindi maganda, di ba? Tsaka love ko yun eh. Kasi pareho nga kami sawi sa pag-ibig, di ba? Ano nga ba pangalan mo? Robert po. Isang beer dyan, eh, kasi nakatunga nga ka. Ay, sorry ah. Hey! Hey ka dyan. Hindi yung bala, may asawa na ako.
6'6", palalamunin ka ng suntok pag nakita ka. Laking katawan nun, umalis ka na, nag-CR lang. Uy, Paloma! Si Ethan to. Oo nga, ano? Oy, kumusta? Ba't nandito ka? Namumroblema ba kay Rosa Camila? Naku, alam mo ba, ikakasalit si Carlito kay Phoebe. Eh, kaya nga ako nandito para makiselebrate eh. Correct! Let's drink! Isa pang ang beer dyan, Robert. Ayan. Thank you. Ano yan? Seminar pamphlet. Sabi kasi ni Daddy, pag kinasal daw si Carlito, doon muna ako sa kanya. Pero eto, binigyan ako ng ticket papuntang Hong Kong. Umattend daw ako ng seminar sa broadcasting. Naku, yan eh signos ng daddy mo. Alam mo kung bakit? Para hindi mo masabi yung, I went to your wedding, although, ay naku anak, hindi mo masasabi yan sa araw ng kasal ni Carlito. Huwag na umiyak! Una sa lahat, gusto kong sabihin na wala kinalaman ng Lola Romina ko sa pagkawala ko. Dahil sa tingin ko, ibang mga tao na sa likod nito. Dahil kung sila man ang may kakagawa nito, ay dapat sa Dionisio na ako din nila. At di ako nakatingin na sobrang pagbubugbog. At tuloy pa rin naman ang coordination ng mga NBI sa pamilya namin. And meron rin mga leads tungkol dito. Sa mga nag-iisip naman, di rin ang pamilya Montemayor ang prime suspects. Pero ang pinaka-importante na announcement na gagawin ay ang walang pilitan, walang pigilan na magaganap na kasalan namin ni Phoebe itong darating na linggo.